spring, summer, fall camping. Backyard tour tayo. Oh, and we are now going someplace. It's winter walk time with Cookie the Bison. At eto na nga po, maglakad-lakad tayo ngayong araw na to kasama si Cookie at ang kambal. So si Cookie po, kapag naglalakad kami lagi sa labas, on a mission. Ayan ang mission niya. Amuyin. Amuyin ang bawat particles ng snow. Okay. So, makabisado na to ni Cookie. Okay, let's go. Actually, ma-share ko lang po. So, nung bagong-bago pa lang sa amin si Cookie, nanonood ako noon ng mga vlogs, yung tungkol sa mga anong dapat gawin pag may aso. Isa sa mga napanood ko na pag naglakad ka sa labas, hayaan mo yung aso mo na huwag mong ilakad ng mabilis. Kapag mag-stop siya para mag-amoy, pabayaan mo lang siya na mag-amoy ng mag-amoy hanggang sa malayo na yung malalakad nyo day by day. At ang purpose nito, kapag yung aso mo halimbawa nakawala, lumabas, kaya niyang hanapin yung daan pauwi. So, ma-share ko po, nung baby pa si Cookie, parang wala pang 1-year-old si Cookie nito. So, sa harap lang po namin yung field, Hey boys, di we're ba? gonna be Pagtawid crossing the mo, street. nasa field ka na. Yung daddy ni Cookie, nadulas. Tapos, umuwi si Cookie, mag-isa lang siya. Nung pagbukas ko ng pinto, siya lang. Tas tinignan ko, pagbukas ko ng pinto, siya lang, tapos tumakbo siya pabalik sa daddy niya. So yun, nagulat talaga ako. Si Cookie, marunong siyang humingi ng tulong. Kasi nung nadulas yung daddy niya, umuwi siya. Pagbukas ko ng pinto, tumakbo siya patungo sa daddy niya kung saan nadulas. Yun. Nakakatuwa naman yun. So, may share ko lang po kung kayo may aso, magandang idea yun na ilakad nyo sa neighborhood nyo yung aso, hayaan yung amuyin niya yung bawat parte ng kanto ng neighborhood nyo, para kung siya ay makawala, ay maaari niyang mahanap ang daan pauwi.
At meron pong ilan sa inyo na nagtatanong sa may comment section kung nilalamig ba si Cookie. Actually, hindi ko 'to naisip na topic. Kasi parang natural lang sa akin na ang tagal ko na po kasing nandidito at natural lang sa akin na lumaki si Cookie sa ganitong lugar, ganitong environment na napakahaba ng taglamig. Pero sa nakikita niyo po kapagka lumalabas kami, si Cookie meron siyang panloob tapos meron pa siyang panlabas. Yung manipis na damit tapos coat o kaya yung mahabang parang panjama. Ang naging rule ko po kay Cookie, kapagka yung dadaanan may mahabang salt, ma-share ko lang po sa iba, naglalagay po kami ng salt sa sidewalk kasi kapag may mga panahon na yung yelo ay sobrang madulas. So kapag may mga dadaan ng salt, bubuhatin ko po siya, protection para sa kanyang paws. At meron din po akong rule na kasi ako naman talaga yung laging naglalabas kay Cookie. Kapag sobrang grabing lamig na talaga, yung tipong may weather warning. Kapag tumingin po kayo dito kasi sa weather report, may yellow warning, may red warning. Natural lang po dito na ang mga tao, araw-araw parte ng buhay namin, ang tumitingin sa weather report. Kapag nakita ko po sa weather report, gabi pa lang na limbawa kinabukasan sobrang lamig. Pag lumabas ng bahay, bubuhatin ko si Cookie. At pagkatapos, pag nakatawid na kami, nasa field na, doon ko lang siya ibababa. Kapag nagawa niya na yung business niya, bubuhatin ko siya uli at uuwi kami agad-agad ng bahay. So, ganun po yung rule at saka binabase ko rin sa akin kasi although nakikita niyo po na malamig, may snow, malamig, kahit may snow minsan, may araw na malamig pero hindi siya ganun kalamig. Parang medyo po magulo yung sinabi ko, pero siguro po ang gusto kong ipahiwatig yung adaptation. 'Di ba sa mga tao sa atin, nakakapag-adapt ka sa sobrang init kung nasa mainit kang environment, nakakapag-adapt ka sa malamig kung nasa malamig kang environment. Ganon din po sa mga hayop. At yung balahibo po ni Cookie ay nakalimutan ko na yung tawag. Kung maalala ko po, i-research ko, ilalagay ko siya rito. Double coated po si Cookie. Hindi po siya, yung balahibo niya mismo ay hindi basta-basta lalamigin. Panglamig po yung balahibo ni Cookie. Kahit hindi siya mag-winter coat, kakayanin niya. Ako lang mismo sa sarili ko, nilalagyan ko siya ng winter coat. Actually, naisip ko rin, kaya to gawing topic, kasi may mga nagtatanong nga na ilan. Yun nga, naitanong na kung nilalamig ba si Cookie. Kung dito po kayo nakatira, may nakasalubong kayong aso, walang nagtatanong na, nilalamig ba yung aso mo? Walang ganong tanong. Kaya, yun po, sa side ko, hindi ko siya naisip na maging topic. Kasi paglabas mo ng bahay, tapos may nakita kang aso, hindi mo siya tatanungin na, nilalamig ba yung aso mo? Usually, ang mga usapan sa mga aso, saang dog park mo sila dinadala, paano mo binabrush yung buhok nila, ano yung favorite treats nila, saan salon mo sila dinadala, yun yung number 1 na tanong, saang salon mo dinadala, yun. So yun, pag lumabas ka rito at nakakita ka ng ibang tao na may aso, kahit yung mga ibang nanay na lagi kong kasamang naglalakad na may aso, never kong sumagi sa isip na tanungin ko sila kung nilalamig ba yung aso nila. Siguro kasi typical sa amin itong lamig. So yun po ang naging rule of thumb ko para kay Cookie. Pag na-check ko yung weather report at sobrang grabing lamig, paglabas ng bahay, bubuhatin ko siya. Pagdating sa field, at palalakarin ko na siya at paggawa ng business niya, uuwi kami agad ng buhat-buhat ko siya. At may mga times po na pag naglalakad kami ni Cookie, actually parang baby.
na naiisip mo kung pagod na ba yung baby ko. 'Di ba may yung mga anak natin 'pag natututong maglakad, tapos nilabas natin, automatic sa utak natin, hindi natin iniisip, automatic siya na, "Ay bubuhatin ko siya kasi baka pagod na siya maglakad." So, gano'n din po sa kaso ni Cookie. Automatic din sa isip ko parang nung mga natututo pang maglakad yung mga anak ko, nabubuhatin ko si Cookie. Kasi automatic na siya na naisip ko na baka malamig nalalamigan na yung paw niya o, pagod na siya maglakad. At hindi rin po mahirap buhatin si Cookie kasi isang kamay lang, kayang-kaya mo siyang buhatin. Kasi magaang. Magaang si Cookie. Lalo na kapag nag-camping kami, mas maraming buhatang nagaganap. Kasi marami kaming hiking na ginagawa, tapos mababa yung mga, lalo na pag yung panahon ng poison ivy, yung nagpo-produce sila ng mga oil, makati siya. Pag ang dadaanan namin ganun, bubuhatin ko lang talaga si Cookie. At may isa pa po akong rule of thumb, kapag nasabi ko na to kanina, na kahit may yelo, hindi siya ganun kalamig. Weird po siya, 'di ba? Weird siya pakinggan. Ganun. Kasi nakapag-adapt ka na sa sitwasyon mo. Yung may adaptation ngang nagaganap, 'di ba? Kapag may panahon, may araw na hindi ko suot yung gloves ko, suot ko yung gloves ko tapos yung kamay ko nagiinit sa loob. Ibig sabihin mainit talaga yung panahon na yon kahit winter. Kapag naman kahit suot ko yung gloves ko, tinanggal ko siya pero ang bilis niyang nilamig. Iniisip ko baka nilalamig rin si Cookie. Although sa sitwasyon ni Cookie, siguro nabasa ko na rin siya na ang signs ng mga aso kapag nilalamig ay yung hihinto at yung parang magpapabuhat. Yung paws nila ilalagay nila sa binti mo, parang magpapabuhat sila, nakaharap sila. Parang pag sinasalubong ka nila, yung tatayo sila, tatalunan ka, yung paws nasa binti mo. Ganon. Ganon yung nabasa ko. Ganon yung sign na nilalamig na yung aso. So far, si Cookie, hindi pa siya nagpapakita ng ganong sign. Actually, sa tingin ko talaga kay Cookie, hindi siya nilalamig kasi lagi niyang may way siya para sabihin sa amin na gusto kong pumunta sa backyard. Kakalmutin niya hindi kakalmutin, ano ba yun, yung parang igrarabrab niya yung paws niya sa pintuan sa backyard. Parang gusto niyang sabihin na gusto niyang lumabas. So, kalalabas niya lang, no? Maya tutuyuin ko siya. Maya-maya, hindi pa nakakatagal, lalabas na naman siya. Ang ginagawa, may mga YouTube shorts po ako, nagtatatakbo yan sa labas. Parang may kalaro. Kanina, lumabas si Cookie. Ang sabi ko, tapos tinutuyo ko siya. Sabi ko kay Moshi, sobrang playful ni Cookie sa labas. Parang may kalaro siya. Ang sabi ni Moshi, baka meron, hindi mo lang nakikita. Kasi super playful niya talaga. Mahilig po yang lumabas. So, sa theory ko, ang mga aso na pinanganak at lumaki sa Canada ay may adaptation sila. Yung balat nila, balahibo nila ay nakakapag-adapt sa ganitong lamig. Lalo na yung mga husky. Sa mga husky, kapag ganitong winter, yung mga mismong may-ari nila, makikita mo sa backyard, nasa backyard yung husky kasi kapag winter, yung heater ng bahay, di ba naka-on? So, napakainit nun para sa husky. Baka mamatay o magkasakit yung husky. Sobrang. Hindi kasi ang husky talaga sa lahat ng mga hayop, kailangan talaga nila sa lamig. So, makikita mo yung mga kapitbahay, yung husky, nasa labas. So, yun. Yung ibang aso rito, halos karamihan nakikita ko pag nilalabas, hindi nila sinusuotan ng sweater. Siguro, sa akin, kung talagang ang aso nilalamig, hihinto na siya, hindi talaga siya maglalakad. Parang way nila na sabihin na, uy, nilalamig na ako. So, yun po. Sana nasagot ko ang mga tanong nyo kung nilalamig si Cookie.
Nabasa ko na po siya at never ko pang nakita yung symptoms na nilalamig siya. Maaring dahil sa adaptation, yung balahibo ni Cookie ay panlamig. Binubuhat ko siya palagi at lagi siyang may sweater. At eto po ang winter care ni Cookie. Ang winter care ni Cookie, ma-mention ko na rin po pala. Si Cookie pala, ang balahibo nito ay kaya pang humaba ng sa nakikita nyo ng mahabang mahaba talaga. So kung babalikan nyo po yung vlog ko na kauna-unahang bagsak ng winter sa taon yung last year, yung November. Medyo mahaba pa nun yung balahibo ni Cookie, pero kaya pang humaba ng mas mahaba pa doon. Dinidikitan siya ng maraming yelo. Kapag ganun po, makikita niyo sa isa sa mga YouTube shorts. Pagka ganun, pag uwi namin, pinalagay ko agad si Cookie sa bathtub, may maligamgam akong tubig. Pag nabasa ng maligamgam na tubig yung nakadikit na yelo sa balahibo ni Cookie, ay mabilis tong matanggal. So kung may mga aso po kayo katulad ng Bichon na dumidikit yung yelo sa balahibo at mahirap siyang tanggalin, kasi hindi ko po kinukutkot kasi naiisip ko yung yelo nakadikit. Baka kapag kinutkot ko, masaktan si Cookie. Mainam po sa akin na nilalagay ko po siya sa backyard, sa bathtub. Pagkatapos may maligamgam na tubig. Pag nabasa ng maligamgam na tubig, huhulas yung yelo ng mabilis. Tapos, meron po talaga si Cookie na designated na hair blower, yung ginagamit sa salon. Sa mga luma ko pong vlog, makikita niyo yun. Siguro hindi niya nagugustuhan sa sobrang lakas ng sound. Mas tolerable siguro kay Cookie yung hair blower. Kaya hair blower po ang ginagamit ko. Minsan. Yun. At yun, minsan naman kapag konti lang yung yelo sa katawan ni Cookie, ginagamit ko po yun yung sa tabi ni Cookie yung parang tabo na may tubig o kaya isprayan ko. Tapos, mini-make sure ko na walang ice balls sa paws ni Cookie. At yan ang winter care ni Cookie. At nilalagyan ko rin po si Cookie ng paw balm. Kasi nabasa ko nga na maaaring mag-crack. So far, wala naman pong crack-crack yung paws ni Cookie. Okay naman po siya. Isa pa sa mga winter care ni Cookie ay every 6 months, kahit hindi siya winter, actually all year long siya. So, isa sa mga care ni Cookie, mula nang dumating siya sa buhay namin, ay may vet na siya. Registered siya sa vet niya. At every 6 months, nakikita siya ng vet niya para ma-sure na okay lang yung pangangatawan niya, yung ipin niya kung okay lang ba, yung buto-buto niya, yung tiyan niya. Yun, every 6 months. Minsan, hindi lang siya every 6 months kasi lalo na pagparating na yung spring, kailangan siyang actually parang 3 times a year niyang nakikita. Tama, 3 times a year. Dumami lang 1 time kasi siya sa mata. Nag-aalala ako, may stains yung mata ni Cookie. Yun nga ang sabi ng vet. Natural lang yun sa breed ni Cookie. Pero natanggal siya kasi iniba ko yung diet. Yun, ibang topic na, isabihin ko po yun sa ibang topic kasi problema rin siya ng ibang mga pet owner. Yung pet stain. Although sabi ng vet, hindi siya nakaka-apekto sa aso. Anyways, yun po. Every 6 months, 3 times a year, nakikita ng vet si Cookie kung okay naman siya. At yan po ang winter care at ang winter walk ni Cookie. At sana po ay may natutunan kayo. At yun, para sa akin yung paw balm, nakakatulong talaga siya. Kasi, pag hinawakan niyo po, bago pa ako gumamit ng paw balm kay Cookie, parang rough yung paws ni Cookie. Tapos, pero wala siyang bitak, rough lang. Tapos, mula nang gumamit ako ng paw balm, hindi na siya ganun ka-rough. At yun,
ang nakakatulong din sa winter care ni Cookie. At para naman po sa ating mga viewers, please comment down below kung ano po ang inyong winter care sa inyong mga pets, o kung kayo naman po ay nakatira sa tropical country, ano po ang care na ginagawa nyo sa inyong pets. Baka po may matutunan ng ating mga viewers at gusto ko rin pong mabasa at ako po ay baka may matutunan din. Maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you on my next vlog. Have a lovely day everyone at mapagpalang araw po sa ating lahat.